bagyo sa unang linggo ng Marso. Long range forecast model may pahiwatig tungkol dito. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating updates sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, February 26 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Mga kababayan, isa sa mga tanong ngayon ng marami kung may mabubuo bang bagyo sa early midweek ng March. Sa ilang long-range weather model, may lumalabas na posibilidad na tropical development bandang March 8 hanggang March 10. Ngunit mahalagang maintindihan natin ang tamang konteksto ng forecast na ito. Sa kasalukuyan, ang umiiral na weather pattern sa Western Pacific ay hindi pa pabor sa pagbuo ng isang bagyo. Nananaig pa rin ang kombinasyon ng malalakas o malakas na easterlies, amihan o northeast monsoon, mga frontal system sa hilaga. Ang tatlong elementong ito ay nagdudulot ng wind shear at stable na kapaligiran na karaniwang pumipigil sa pag-organisa ng isang bagyo. Kung sakaling may mabubuo mang sistema, ipinapakita ng ilang modelo na posibleng mangyari ito sa bandang timog. Bakit mahalaga ito mga kababayan? Kapag masyadong malapit sa equator, mahina ang Coriolis force, ang puwersang tumutulong sa pag-ikot ng bagyo. Ibig sabihin, kahit may thunderstorm activity, mahirap itong maging isang ganap na bagyo. At kung sakaling umangat pahilaga ang disturbance, maaari itong masira dahil sa wind shear at posibleng mahila ng frontal boundary o tuluyang mawala bago pa man maging isang organisadong sistema o isang bagyo. At narito ang kabuang larawan mula sa iba't ibang forecasting tools. Ang Climate Prediction Center o CPC ay nagpapakita ng humigit kumulang na 20% chance ng development. May ilang AI model at ang Global Forecast System o GFS na nagpapakita naman ng pansamantalang pag-organisa. Ngunit ang European Center for Medium Range Weather Forecast o ECMWF at Canadian Meteorological Center o CMC ay halos walang development signal na nakikita. Ang ensemble guidance ay hindi magkatugma. Ibig sabihin mga kababayan, mahina ang confidence level ng forecast. Sa ating mga kababayan, mahalagang tandaan, hindi porke may model image ay siguradong merong isang bagyong mabubuo. Sa long range forecasting, ang model ay nagbibigay lamang ng posibilidad at hindi katiyakan. Kaya sa ngayon, mababa ang chance o posibleng mas mababa pa sa 20% na magkakaroon ng bagyo. Walang agarang banta sa ating bansa at walang dahilan para magpanik. Mas pabor pa rin ang pattern ng hanging amihan season kaysa tropical cyclone formation. Kung babalikan po natin mga kababayan, ang kasaysayan may ilang taon na nakaranas ng March tropical system, ngunit kadalasan ay mahihina o panandalian lamang ang mga ito dahil sa malamig na hangin dulot ng hanging amihan at malalakas na wind shear. Pinapakita nito na ang Marso ay transition month kung saan unti-unting nagbabago ang atmospheric pattern ng Pasipiko. Kaya paalala natin mga kababayan, para sa ating safety reminders, kahit mababa ang tsansa ng bagyo, manatili pa rin updated sa official advisories. Iwasan ang panic sharing ng model graphics at maghanda pa rin sa ulan lalo na sa eastern seaboard. Bandayan ang alon kung may lakas ng amihan sa inyong lugar. Ang pagiging handa ay hindi nangangahulugang natatakot. Ito ay pagiging responsable sa inyong buhay. At tumako na tayo sa ating kasalukuyang lagay ng panahon dito sa ating bansa. Ngayong araw, patuloy na nakakaapekto pa rin ang easterlies o mainit na hangin mula sa kargatang Pasipiko sa buong bansa. Dahil dito, inaasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain shower o thunderstorm sa Metro Manila at sa buong bansa. Bagamat karamihan ng oras ay mainit at malinsangan, may posibilidad na bigla ang pagbuhos ng ulan lalo na sa hapon o gabi sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na thunderstorm at posible ang flash flood at landslide. Mga kababayan, ang easterlies ay karaniwang nagdadala ng moisture mula sa dagat, kaya kahit walang bagyo o low pressure area o LPA, maaari pa rin tayong makaranas ng biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat.
at lokal na pagbaha sa mabababang lugar. Ito ay tinatawag nating typical tropical weather pattern. Mainit sa umaga tapos may thunderstorm sa bandang hapon o kaya naman sa gabi. At para naman sa lagay ng ating karagatan at alon, northern at eastern Luzon at eastern Visayas, katamtamang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan at katamtamang alon naman na mula 1.5 hanggang 2.5 metro ang taas. Sa lugar ng Mindanao, mahina hanggang katamtaman ng hangin at bahagyang hanggang katamtaman ang mga alon. At sa iba pang bahagi ng bansa, light to moderate winds at may bahagyang pag-alon. Ibig sabihin, pinapayuhan pa rin ang maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na sa silangang baybayin ng ating bansa. Para sa ating temperatura, pinakamababang temperatura ay 22.5 degrees Celsius at ang pinakamataas naman na temperatura ay 31.7 degrees Celsius. Ipinapakita nito na mainit ngunit mahalumigbig ang panahon dahilan kung bakit mas ramdam ang init o heat index sa ngayon. At para sa ating tide and astronomical info sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 6:15 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:03 ng hapon. Mga kababayan, ang ganitong weather pattern ay karaniwang nararanasan sa transition period ng amihan patungo sa mas mainit na panahon. Madalas itong nagdudulot ng localized thunderstorm kahit walang malaking weather disturbance na nararanasan sa ngayon ng ating bansa. Kaya patuloy naman tayo nagpapaalala para sa ating safety reminders, magdala ng payong o raincoat kahit maaraw sa umaga. Iwasan ang pagbababad sa baha. Mag-ingat sa lightning kapag may thunderstorm. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Para sa mga mangingisda nating kababayan, bantayan ang alon sa bandang silangan baybayin ng ating bansa. At para sa buod ng ating balita, easterlies ang dominanting weather system sa ngayon. At ang buong bansa ay makakaranas ng isolated rain shower o thunderstorm. Walang bagyo o low pressure area o LPA na nakakaapekto o nakikita sa ngayon sa paligid ng ating bansa. Katamtamang alon sa silangang baybayin at mainit at mahalumigbig na panahon ang mararamdaman at mararanasan sa ilang bahagi ng ating bansa. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 40 verse 31. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Mga kababayan, tulad ng panahon na pabago-bago, may mga sandali ring napapagod tayo. Ngunit ang pangako ng Diyos ay malinaw. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng panibagong lakas para magpatuloy sa ating buhay. Salamat sa patuloy na kalakasan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. At yan po ang ating update sa panahon sa mga araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.